Ako si Miguel, 17 taong gulang, isang tipikal na estudyante na mahilig mag-explore ng mga bagay-bagay online. Sa isang pagkakataon na kailangan namin ng group project para sa aming klase sa Filipino, napagdesisyunan kong makipag-team up sa pinsan kong si Andrea. Hindi kami masyadong close noon dahil sa magkaibang paaralan kami nag-aaral. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon kami ng pagkakataon na mas mapalapit sa isa't isa. Nagsimula kami sa isang simpleng project na kailangan lang tapusin para sa grades. Habang nag-uusap kami sa online platform, napansin ko ang kakaibang sigla sa boses ni Andrea tuwing nagkukwentuhan kami. Hindi ko alam kung bakit, pero tila ba may kakaibang koneksyon na unti-unting nabubuo sa pagitan namin. Sa tuwing mag-uusap kami, ramdam ko ang saya na nagbibigay ng kakaibang kilig. Isang gabi habang nag-uusap kami tungkol sa project, napansin ko ang kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Tinanong ko siya kung may problema at doon niya inamin na may pinagdadaanan siya sa pamilya. Nagulat ako sa kanyang pagbubukas ng damdamin. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kakomplikado ang aming proyekto. Sa halip na mag-focus kami sa schoolwork, mas madalas na ang aming usapan ay tungkol sa mga personal na bagay. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumalim ang aming koneksyon. Napansin kong may kakaibang damdamin na unti-unting nabubuo sa aking puso. Hindi ko alam kung ito ba ay tama o mali, pero hindi ko maalis sa isipan ko si Andrea. Sa tuwing mag-uusap kami, nagiging mas komplikado ang aming damdamin. Hindi ko alam kung ito ba ay pagnanasa o simpleng kapatid na pagmamahal. Isang araw, nagdesisyon kaming mag-meet sa isang coffee shop para pag-usapan ang huling bahagi ng aming project. Dumating ako ng maaga at umupo sa isang sulok na mesa. Pagdating ni Andrea, kitang-kita ko ang saya sa kanyang mukha. Nag-usap kami tungkol sa project, ngunit tila ba hindi ito ang pangunahing dahilan ng aming pagkikita. Napansin ko ang kakaibang tensyon sa pagitan namin, isang tensyon na hindi namin maipaliwanag. Habang nag-uusap kami, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Nagulat ako, ngunit hindi ko inalis ang aking kamay. Ramdam ko ang init ng kanyang palad, isang init na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa akin. Sa mga oras na iyon, sa isang tahimik na sulok ng coffee shop, napagtanto ko na hindi na ito basta-basta project lang. May mas malalim na dahilan kung bakit kami nandito. Dumating ang oras ng pag-uwi at habang naglalakad kami palabas, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap ng mas malalim. Tinignan ko siya sa mata at siya naman ay ngumiti ng bahagya. Nagpaalam kami sa isa't isa, ngunit bago kami maghiwalay ng landas, may nasabi siya na hindi ko inaasahan. Miguel, alam mo bang, higit pa ito sa project para sa akin? Sa kanyang mga salitang iyon, parang may dumagundong sa aking dibdib. Nag-iwan ito ng tanong sa aking isipan, isang tanong na tila ba hindi ko kayang sagutin. Ano nga ba ang tunay na nararamdaman ko para sa aking pinsan? Sa pag-uwi ko ng gabing iyon, hindi ko maalis sa isipan ang kanyang sinabi. Sa mga susunod na araw, papaano ko haharapin ang bagong damdamin na unti-unting lumalaki sa akin. Hindi ko inakala na ang simpleng proyekto sa online ay magiging daan upang magbago ang lahat sa pagitan namin ni Miguel, ang pinsan kong hindi ko halos nakikita noong bata pa kami. Magkababata kami, ngunit nagkahiwalay ang aming landas nang lumipat sila ng tirahan sa ibang probinsya. Nagkita muli kami sa social media at doon na nagsimula ang lahat. Nakakatuwa na parang walang nagbago at agad kaming nagkasundo sa simpleng biruan at kwentuhan. Simula nang ibigay sa amin ang online project na ito sa aming klase, mas naging madalas ang aming komunikasyon. Kailangan naming mag-collaborate sa pagbuo ng isang online platform na tutulong sa mga estudyante sa kanilang mga asignatura. Hindi ko inaasahan na magiging mas malapit kami sa isa't isa. Sa kabila ng lahat,
May kakaibang saya akong nararamdaman sa tuwing nagvi-video call kami hanggang sa hating gabi. Isang araw, habang abala kami sa paggawa ng proyekto, napansin ko ang kakaibang sigla sa boses ni Miguel. Alam mo, hindi ko inakala na magiging ganito. Kasaya ang paggawa ng project na ito. Sabi niya habang nakangiti. Parang hindi na nga ito project kundi isang pagkakataon para makilala kita ng lubusan. Napangiti ako sa kanyang sinabi. Hindi ko maikakaila na nararamdaman ko rin ang kanyang nararamdaman. Ngunit alam kong kailangan kong itago ito. Hindi maaaring maging higit pa sa pagiging magpinsan ang turingan namin. Nagsimula akong mag-alala na baka mas lumalim pa ang nararamdaman ko para sa kanya. Isang gabi, habang abala kami sa coding ng aming platform, biglang nagtanong si Miguel. May gusto ka bang sabihin sa akin? Parang may bumabagabag sa'yo. Tanong niya habang nakatitig sa akin mula sa kanyang screen. Nag-alinlangan akong sumagot. Ang dami kong gustong sabihin pero natatakot akong masira ang kung anumang meron kami. Wala naman, pagsisinungaling ko. Siguro pagod lang ako. Ngumiti siya, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Alam mo naman na nandito lang ako, di ba? Tumango ako, ngunit sa loob ko, naguguluhan ako. Alam kong dapat kong pigilan ang sarili ko, ngunit tila lalo lamang akong nahuhulog sa kanya sa bawat araw na lumilipas. Lumipas ang ilang linggo at natapos namin ang proyekto na may mataas na marka. Naging proud kami pareho sa aming nagawa. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, mas naging komplikado ang mga bagay. Naging mas madalas ang aming pagkikita, hindi lang sa online kundi pati na rin sa personal. Isang araw, nagkita kami sa isang maliit na kafe na madalas naming pinupuntahan. Doon ko naramdaman na kailangan kong matapos na ang pag-iwas ko sa nararamdaman ko. Miguel, kailangan nating pag-usapan ito, simula ko habang nakatingin sa kanyang mga mata. Tila naunawaan niya agad ang ibig kong sabihin. Oo, alam ko, matagal ko na ring gustong itanong ito sa'yo, sagot niya. Ano ba talaga tayo? Pigil ang aking hininga. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko. Alam kong magpinsan tayo, Miguel, pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Amin ko na may halong kaba. Tahimik siyang nakatingin sa akin, tila pinag-iisipan ang kanyang mga sasabihin. Hindi ka nag-iisa, sabi niya sa wakas. Matagal ko na ring nararamdaman ito, pero natatakot akong baka masira ang relasyon natin. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit kasabay nito ay ang pagdagsa ng pag-aalala sa aming sitwasyon. Ano ang gagawin namin ngayon? Bago pa man ako makasagot, biglang may nagbukas ng pinto ng kafe. Ito'y si Tita Lita, ang nanay ni Miguel. Nagulat ako at hindi ko alam kung paano ko itatago ang gulat sa aking muka. Lumapit siya sa amin na may ngiti sa kanyang labi. Ano? Kumusta ang mga magpinsan kong masisipag? Bati niya, ngumiti si Miguel at tila nawala ang tensyon sa kanyang mukha. Ayos lang po tita, sagot niya. Ngunit sa kabila ng kanyang kaswal na tono, naramdaman ko ang kaba sa kanyang boses. Habang nag-uusap kami kasama ang kanyang nanay, hindi ko maiwasang isipin ang komplikasyon ng aming sitwasyon. Alam kong hindi magiging madali ang lahat. Ngunit sa kabila ng lahat, handa akong harapin ito kasama si Miguel. Sa likod ng aking isip, may isang tanong na patuloy na gumugulo. Hanggang saan kaya kami dadalhin ng aming nararamdaman? Habang papalabas kami ng kafe, biglang may naalala akong detalyeng tila nagbabanta sa aming sitwasyon. Isang lihim na hindi ko pa nasasabi kay Miguel, isang bagay na maaaring magpabago ng lahat. Ngunit hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang aming kwento ay malayo pa sa katapusan at ang mga susunod na kabanata ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Isang buwan na ang lumipas mula nang simulan namin ni Lea ang aming online project. Sa bawat araw na nagdaraan, lalo kaming naging malapit sa isa't isa.
Hindi ko akalaing ang simpleng proyekto na ito ang magiging susi para mas makilala ko siya ng lubos. Sa kabila ng lahat ng aming pinagdaanan, hindi ko pa rin mapigilang mag-alala sa nararamdaman ko para sa kanya, isang damdaming hindi ko dapat maramdaman. Ugali ni Leia na magpadala ng kung anu-anong memes at nakakatawang mga video. Isa ito sa mga bagay na talagang hinahanap-hanap ko tuwing malungkot ako o pagod sa pag-aaral. Minsan, hindi ko maiwasang mapaisip kung bakit tila espesyal ang bawat mensaheng natatanggap ko mula sa kanya. Minsan ay naiisip ko na baka ganito rin siya sa ibang tao, ngunit may bahaging umaasang hindi. Isang gabi, naisipan kong tapusin ang research para sa project habang kausap si Leah sa video call. Nakaupo siya sa kanyang kwarto, abala sa paggawa ng digital art. Ang ingay ng kanyang keyboard ay musika sa aking pandinig. Uy, kumusta na ang script? Tanong niya, hindi iniaangat ang mga mata mula sa screen. Malapit na, sagot ko. Pero kailangan ko ng input mo sa character development ni Adrian. Pakiramdam ko kulang ang motivation niya. Tumango siya, inilapit ang kanyang mukha sa screen. Sige, pag-usapan natin. Gusto ko yung twist na parang may hidden agenda siya na maliwanag sa audience pero hindi sa ibang characters. Napangiti ako sa kanyang excitement. Ang galing mo talaga, Leia. Kaya siguro masaya akong kasama ka sa project na ito. Sus bolero, pero salamat, sagot niya sabay tawa. Alam mo, mas nagiging totoo sa akin ang mga characters kapag nagkakape ako. Parang nararamdaman ko na sila. Ganun ba? Tanong ko, kunwari interesado, pero ang totoo'y iniisip ko kung anong klaseng kape siya ngayong gabi. Baka dahil sa init nito, kaya bigla kong naisip na mahalaga siya sa akin. Habang pinag-uusapan namin ang mga detalye ng kwento, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanyang mga mata. May kung anong kislap na parang nagpapahiwatig ng saya at pag-asa. Nahuli niya akong nakatitig, kaya dali-dali kong ibinaling ang usapan sa ibang bagay. Hoy, kumusta na pala si Tito at Tita? Tanong ko, pilit na binabago ang direksyon ng usapan. Ayos lang sila, busy sa farm. Ikaw, kumusta naman kayo ni na Mama? Sagot niya, hindi na pinansin ang pag-iwas ko. Okay lang din, si Mama abala sa bagong negosyo niya. Pero masaya siya, sagot ko. Alam mo, naiisip ko lang, nakakatawa na itong proyekto na to ang naglapit sa atin. Tumango si Leia. Oo nga no, parang fate talaga. Naputol ang usapan namin nang biglang mag-ring ang phone ko. Isa itong tawag mula sa aking ina. Sandali lang Leah, sagutin ko lang ito. Sabi ko sabay lipat ng screen. Hello ma? Anak, may sasabihin ako sa'yo. Kailangan mong makinig. May kung anong kabaang dumapo sa akin. Ang tono ng boses ni Mama ay tila may dalang balita na hindi ko inaasahan. Ano yon ma? Nandito ang tito mo. May napagdesisyunan kami at kailangan naming malaman mo agad. Bumalik ang mga alaala ng mga nakaraang linggo, ng mga hindi inaasahang pag-uusap at ng mga damdaming hindi ko mawari. Nakaramdam ako ng malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Ano po yun, ma? Anak, gusto nilang mag-migrate sa ibang bansa, sa Canada, at kasama nila si Leia. Para akong natulala, bigla akong naramdaman ang bigat ng balitang iyon. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag kay Leia ang nararamdaman ko. Kailan po sila aalis? Tanong ko, pilit na itinatago ang kaba. Sa loob ng 2 linggo, kaya ipaalam mo kay Leia. Alam kong magiging mahirap ito para sa inyong dalawa. Natapos ang tawag na iyon ng maraming katanungan sa aking isipan. Paano ko sasabihin kay Leia? Paano ko haharapin ang katotohanan na mawawala siya sa akin? Uy, okay ka lang ba? Balik ni Leia sa akin nang bumalik ako sa video call. Ngumiti ako. Pilit na itinatago ang lungkot. Oo, okay lang. May sinabi lang si Mama. Anong sinabi niya? Huminga ako ng malalim, pilit na iniipon ng lakas ng loob. Leia, may kailangan akong sabihin sa'yo. Sa mga sandaling iyon, alam kong hindi magiging madali
ang mga susunod na araw. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang sigurado, ang proyektong nagsimula sa simpleng ideya ay magdadala sa amin ni Leia sa isang landas na hindi namin inaasahan. At sa likod ng bawat tawanan at biruan, naroon ang isang damdaming hindi ko maikakaila, isang damdaming hindi ko dapat maramdaman. Anong kailangan mong sabihin? Tanong ni Leia, puno ng pag-aalala sa kanyang tinig. Kasabay ng pag-ikot ng kamera, natatanaw ko ang kanyang mga mata, puno ng katanungan. Sa kabila ng lahat, hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ko siya kayang mawala. At sa likod ng bawat salita ay ang hindi ko mabigkas na damdamin, tila hinuhulma ng kapalaran ng isang kwento na puno ng sorpresa at pag-asa. Nagsimula ang araw na puno ng enerhiya at pananabik. Maganda ang sikat ng araw at tila nagpapahiwatig na magiging maayos ang lahat. Habang naglalakad ako patungo sa bahay ni Camille, ang pinsan kong kasing kulit ng batang paslit, hindi ko maiwasang mapangiti. Sa mga nakaraang linggo, ang dami na naming pinagsamahan dahil sa online project na ito. Sino ang mag-aakala na ang simpleng school assignment ay magiging dahilan ng aming pagkakalapit? Pagdating ko sa bahay nila, nakita ko si Camille sa gilid ng kanilang hardin. Nakaupo sa bench at nakakunot ang noo habang nakatutok sa kanyang laptop. "Hoy, Camille!" Tawag ko sabay kaway. Agad siyang bumaling sa akin at sumigaw, "At last! Kailangan kita rito, Ryan. May problema sa project natin." Umupo ako sa tabi niya at sabay naming tiningnan ang screen. Nagkakaroon ng glitch sa presentation na ginawa namin, isang bagay na hindi namin inaasahan. Ngunit sa halip na magpanik, tinawanan lang namin ang sitwasyon. Parang horror film lang, no? Biglang nagloko ang computer. Kunwari may multo, biro ko. Tumawa si Camille at pansamantala naming nalimutan ang problema. Sa totoo lang, isa ito sa mga pinakagusto ko sa kanya, ang kanyang kakayahang gawing magaan ang anumang sitwasyon. Kasama ng kanyang tawanan, naisip ko ang mga kwentong naririnig ko tungkol sa mga magpinsang nagkakagustuhan. Sabi nila, forbidden daw iyon, pero sa mga sandaling iyon, tila walang mali sa nararamdaman ko. Ngunit sinubukan kong ilihim ang mga damdaming iyon sa likod ng mga biro at tawanan. "Okay, balik tayo sa trabaho," sabi ko, pilit na ibinalik ang focus sa project. Sinubukan naming ayusin ang glitch at sa wakas ay nagtagumpay kami matapos ang ilang oras. "Success?" Sigaw ni Camille, sabay taas ng kamay para sa high five. Ngunit sa pag-apak ng aming mga palad, may kuryenteng dumaloy na tila nagsasabing may kakaiba sa pagitan namin. Nagkatinginan kami at sa isang iglap, naramdaman kong may nabago. Nawala ang tawanan at kapilyuhan, napalitan ng katahimikan na may halong kaba at pananabik. "Ryan, parang iba na ang lahat, ano?" Tanong ni Camille na tila binabasa ang isip ko. Tumango ako, hindi sigurado kung paano ko sasabihin ang nararamdaman ko. "Camille, alam ko hindi ito dapat." Pero tumigil ako, hindi makapagsalita. Ngunit hindi ko na rin kinailangang magpatuloy dahil lumapit si Camille at niyakap ako ng mahigpit. "Alam ko, Ryan," bulong niya. "Alam ko." Sa pagyakap niyang iyon, naisip ko ang mga komplikasyon. Paano kung malaman ng mga magulang namin? Paano kung malaman ng mga kaibigan? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naroon ang kapayapaan sa yakap niya. Ang kapayapaan na tila nagsasabing kahit gaano pa ka-forbidden, may dahilan kung bakit kami itinadhana sa ganitong sitwasyon. Lumipas ang mga araw na mas naging madalas ang aming pagkikita. Palihim kaming nagkikita sa likod ng mga proyekto, sa likod ng mga ngiti at tawanan. Hanggang isang araw, habang nasa isang coffee shop kami, biglang may pumasok na pamilyar na mukha. Si Tita Lorna, ang nanay ni Camille, ang siyang pumasok sa pintuan na tila may hinahanap. "Camille! Ryan!" Sigaw niya nang makita kami.
Lumapit siya at halatang nagulat sa pagkikita namin. Anong ginagawa niyo rito? Akala ko ba sa bahay lang kayo magtatrabaho? Nagkatinginan kami ni Camille at alam kong ito na ang simula ng komplikasyon. Tita, nag-decide kami na mag-break muna at mag-coffee. Paliwanag ko, pilit na itinatago ang kaba. Ngumiti si Tita Lorna, ngunit may kutob akong hindi siya kumbinsido. Okay, basta mag-ingat kayo. At Camille, huwag mong kalimutan yung dinner natin mamaya kasama ang pamilya ni Ryan. Sa kanyang paalala, naisip ko ang dinner na iyon. Ang pagkakataon kung saan malalaman na ng aming pamilya ang tungkol sa amin. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin, ngunit alam kong magiging mahirap ito para sa aming dalawa. Paglabas ni Tita Lorna, nagkatinginan kami ni Camille. Ready ka na ba? Tanong niya na tila nababasa ang takot at excitement sa mukha ko. Huminga ako ng malalim. Kaya natin to, Camille, basta't magkasama tayo. Ngunit sa likod ng aking mga salita, hindi ko maalis ang isang tanong sa isip ko. Paano kung hindi nga kami magkasama sa huli? Paano kung may mangyari sa dinner na iyon na magbabago ng lahat? Nagpatuloy kaming mag-usap, ngunit ang kaba ay hindi nawala. Sa bawat oras na lumilipas, ramdam ko ang paglapit ng oras ng dinner. Ano kaya ang magiging reaksyon ng aming pamilya? Ano ang mangyayari sa aming lihim? Sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang tiyak. Hindi na kami magbabago, hindi na kami maibabalik sa dati. Kami ay magpinsang nagkakagustuhan. Isang kwento ng forbidden love na hindi namin inaasahan, ngunit alam naming dapat naming harapin. Ang tanong, paano? Nagsimula ang lahat sa simpleng online project na ibinigay sa amin ng aming guro sa computer science. Ako si Marco, 18 taong gulang at kasalukuyang nasa senior year ng high school. Kasama ko sa proyektong ito ang pinsan kong si Ella. Pareho kaming hindi inasahang magiging malapit dahil sa proyektong ito, lalo na't magkaibang mundo ang aming ginagalawan. Si Ella ay isang typical na it girl sa aming paaralan. Maganda, matalino, at palaging nasa sentro ng atensyon. Habang ako naman ay tahimik lang at madalas na nasa isang sulok, abala sa aking mga libro at video games. Hindi ko inaasahan na sa isang proyekto lang magbabago ang lahat. Marco, anong sa tingin mo? Dapat ba nating gawing interactive ang interface ng ating website? Tanong ni Ella habang kami nasa video call. Hindi ko mapigilang humanga sa kanyang dedikasyon. Nakikita ko ang kanyang pagsisikap sa kabila ng kanyang abalang schedule bilang presidente ng student council. Oo, mas magiging engaging iyon para sa mga users. Sagot ko habang tinitingnan ang mock-up na ginawa niya. Pwede natin i-integrate ang mga suggestions na ibinigay ni Sir para mas maganda ang kalalabasan. Habang patuloy ang aming mga pag-uusap, hindi ko maiwasang mapansin ang mga bagay na dati hindi ko pinapansin kay Ella. Ang kanyang malambing na ngiti, ang tawa niyang parang musika sa aking pandinig, at ang hindi maipaliwanag na saya tuwing kami nagkakausap. Minsan, nahuhuli ko ang sarili kong nakangiti habang iniisip siya. Isang gabi, matapos ang ilang oras ng brainstorming, nagpasya kaming magpahinga muna. Marco, minsan iniisip ko, paano kung hindi tayo magpinsan? Biglang tanong ni Ella na ikinagulat ko. Hindi ko agad alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Bakit mo naman naitanong yan? Balik tanong ko na lang, pilit na itinatago ang kaba sa aking dibdib. Ewan ko, wala lang, naisip ko lang, sagot niya habang nakangiti. Ang weird lang kasi, dati hindi tayo ganito ka-close tapos ngayon parang, ewan ko, iba. Napaisip ako sa sinabi niya. Sa totoo lang, kahit ako ay naguguluhan na rin sa nararamdaman ko. Alam kong mali, pero hindi ko mapigilang humanga sa kanya. At sa bawat araw na lumilipas, lalo pang tumitibay ang nararamdaman kong ito. Isang araw, habang kami nasa gitna ng paggawa ng proyekto, may natanggap akong tawag mula kay Mama. Marco,
Kailangan niyong pumunta ni Ella dito sa bahay ngayong weekend. May importante tayong pag-uusapan, sabi niya. Hindi ko maiwasang kabahan sa sinabi ni Mama. Sa mga nakaraang taon, bihira lang kaming magtipon-tipon ng buong pamilya. At tuwing nagkakaroon ng ganitong pagkakataon, kadalasang may seryosong usapan o anunsyo. Anong meron? Tanong ni Ella matapos kong ibaba ang tawag. Parang seryoso yung mukha mo. Si Mama, gusto raw tayong pumunta sa bahay nila ngayong weekend. Mukhang may importante raw na pag-uusapan. Sagot ko. Ah, ganun ba? Sige, sabay na tayong pumunta. Sagot naman ni Ella. Dumating ang araw ng Sabado at sabay na nga kaming pumunta ni Ella sa bahay ng mga magulang ko. Habang nasa biyahe, hindi ko mapigilan ang pag-aalala. Ano kaya ang mahalagang sasabihin nila Mama? At bakit kailangan pang nandito si Ella? Pagdating namin sa bahay, agad kaming sinalubong ni Mama. Halika, anak, Ella, dito tayo sa sala. Nandyan na rin ang mga tito at tita ninyo, sabi ni Mama habang inaakay kami papasok. Pagkaupo namin sa sala, naroon na nga ang ibang kamag-anak namin. Nakangiti silang lahat pero ramdam ko ang tensyon sa hangin. Nagsalita si Papa, may magandang balita kami sa inyo. Plano naming magtayo ng family business at gusto naming kayo ang mamahala. Nagulat kaming pareho ni Ella. Hindi ko inaasahan ang ganitong balita, pero sa kabila ng saya, may nararamdaman pa rin akong kaba. Habang nag-uusap ang mga magulang namin tungkol sa plano, biglang tumunog ang cellphone ko. Isang message mula sa isang hindi kilalang numero. Alam kong may nararamdaman ka para kay Ella. Huwag mong ituloy yan. Hindi kayo para sa isa't isa. Natigilan ako. Sino ito? Paano niya nalaman? Napatingin ako kay Ella na kasalukuyang nakikinig sa usapan ng mga magulang namin. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa kanya ang tungkol sa mensahe. Habang nasa gitna ng pag-iisip, muli kong narinig ang boses ni Papa. Kaya, Marco, Ella, umaasa kami na magiging maayos ang partnership ninyong dalawa sa business na ito. Kayo ang magdadala ng pangalan ng pamilya natin. Napatingin ako kay Ella at nakita kong nakatingin din siya sa akin. May kung anong kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat, alam kong pareho kaming kinakabahan sa bagong responsibilidad na ito. Habang nagtatapos ang aming pagtitipon, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa natanggap kong mensahe. Sino kaya ang nagpadala nito? At bakit parang alam niya ang lahat ng nangyayari sa amin ni Ella? Sa dami ng tanong sa isip ko, isa lang ang sigurado. Hindi basta-basta matatapos ang kwento naming dalawa. Sa kabila ng maingay na paligid ng aming tahanan, naririnig ko pa rin ang mahinang tunog ng keyboard na kumakalansing tuwing tinatamaan ng aking mga daliri. Ang proyekto na sinimulan namin ni Carlo ay unti-unti nang nabubuo. Lingid sa kaalaman ng aming pamilya, ang bawat pag-uusap at palitan ng ideya namin ay nagdadala ng kakaibang saya sa aking puso. Isang damdamin na hindi ko inaasahan. Hey, Ana! Bulong ni Carlo habang nakaupo sa tabi ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaseryosohan. Sa tingin mo ba, okay na ito? Tumingin ako sa screen at binasa ang huling bahagi ng aming script. Mukhang perfect na, pero baka gusto mong palitan yung parte na ito para mas maganda ang dating. Ngumiti siya, iyon ang nangiti na palaging nagbibigay liwanag sa madilim kong araw. Salamat, Ana. Alam mo, kung wala ka, hindi ko magagawa ito. Hindi ko maiwasang mag-blush sa sinabi niya. Sus, Carlo, alam mo naman na tinutulungan mo rin ako sa maraming paraan. Mula sa aming pagkakaibigan, naging mas malalim ang aming samahan. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero sa bawat araw na dumaraan, tila may nabubuong kakaibang koneksyon sa pagitan namin. Hindi ko malaman kung paano o kailan nagsimula ang lahat, pero dama ko na may kakaiba sa pagitan namin. Isang damdamin na hindi ko dapat maramdaman. Ana, may tanong ako sa'yo, biglang sabi ni Carlo, na tila may alinlangan sa kanyang boses. Nag-aalala akong tumingin sa kanya. Ano yun, Carlo?
Minsan ba, nararamdaman mo na parang may mali sa atin? Tanong niya na tila nag-aalangan sa mga salitang binitiwan. Napabuntong hininga ako, alam ko rin ang tinutukoy niya. Oo, Carlo, minsan naiisip ko rin yan, pero hindi ko alam kung paano ako makakalayo sa nararamdaman ko. Tahimik kaming dalawa habang iniisip ang posibilidad ng mga bagay-bagay. Alam namin na ang aming samahan ay hindi simpleng pagkakaibigan. May halong kaba at excitement sa tuwing magkasama kami, ngunit alam namin na hindi ito dapat mangyari. Sa kabila ng lahat, hindi namin maiwasang magtulungan sa proyekto. Isang proyekto na tila naging tulay sa mas malalim naming koneksyon. Ana, sabi ni Carlo na pumukaw sa akin sa aking pag-iisip. Gusto kong malaman mo na kahit ano pa man ang mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Salamat, Carlo. Tugon ko na pinipilit ng ngumiti. Sa kabila ng lahat, alam ko na ang sitwasyon namin ay masalimuot, pero hindi ko maiwasang magpasalamat sa kanyang presensya sa aking buhay. Habang patuloy kaming nag-aayos ng aming proyekto, hindi ko maiwasang isipin ang kinabukasan. Paano kung malaman ng aming pamilya ang lahat? Paano kung malaman nila ang nararamdaman namin para sa isa't isa? Paano kung malaman nila na ang simpleng proyekto ay naging mas komplikado pa? Bilang isang palusot, binuhos namin ang aming oras sa pagbuo ng online project. Naging masigasig kami sa paggawa ng mga video, pag-edit ng script, at paglikha ng mga animation. Ang proyekto ay parang naging oasis sa gitna ng aming magulong damdamin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may takot sa aming mga puso. Isang gabi, habang kami ay malapit nang matapos sa isang bahagi ng aming proyekto, biglang nagring ang aking telepono. Si Mama ang tumatawag. Dali-dali kong sinagot ito, ngunit hindi ko inaasahan ang sasabihin niya. Ana, kailangan mong umuwi agad, sabi ni Mama. May bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Bakit ma? May nangyari ba? Tanong ko na tila nag-aalala. Si Lola, nasa ospital siya ngayon. Hindi maganda ang lagay, sagot niya na tila may hinanakit. Napatigil ako. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Si Lola, ang pinakamamahal naming matriarch, ay may sakit. Alam ko na kailangan kong pumunta sa ospital agad. Carlo, kailangan kong umalis, sabi ko na tila nag-aalala. Sige Ana, sasama ako sa iyo, alok niya na tila handa akong samahan. Habang papunta kami sa ospital, hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano ang maaaring mangyari kay Lola. Siya ang naging tulay ng aming pamilya, ang nagbibigay liwanag sa aming mga pagtitipon. Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang mag-alala sa kalagayan niya. Pagdating namin sa ospital, nakita ko ang aming pamilya na nagkakaisa. Nandyan si Mama, si Papa at ang mga kapatid ko. Tila nag-aalala silang lahat sa kalagayan ni Lola. Si Carlo naman ay nanatiling nasa tabi ko, handang magbigay ng suporta. Habang nakaupo kami sa waiting area, biglang lumapit sa amin si Tita Grace. Ana, may kailangan kang malaman. Sabi niya na tila may seryosong bagay na sasabihin. Nag-aalala akong tumingin sa kanya. Ano yun, tita? May sinabi si Lola bago siya na-confine. Wika niya, na tila may misteryo sa kanyang boses. May iniwan siyang liham para sa'yo. Napatingin ako kay Carlo, na tila nag-aalala rin sa sinasabi ni Tita Grace. Ano kaya ang nilalaman ng liham na iyon? Bakit sa akin iniwan ni Lola ang liham na iyon? Habang nag-aalangan, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko. Ano kaya ang magiging papel ng liham na iyon sa aming sitwasyon? Ang pagkakatuklas sa liham ni Lola ay tila nagbukas ng bagong kabanata. Isang kabanata na puno ng misteryo at hindi inaasahang mga pangyayari. Sa bawat hakbang na gagawin ko, alam kong may malaking pagbabago ang mangyayari sa aming buhay. At sa likod ng lahat ng ito, naroon si Carlo, handang samahan ako sa paglalakbay na puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Nagsimula ang araw na ito na may kakaibang sigla. Hindi ko maipaliwanag, pero ang damdamin ko'y tila isang bulaklak na bagong sibol.
Siguro dahil ito na ang huling araw ng aming online project ni Carla. Ang proyektong ito na nagsilbing tulay upang mas makilala ko siya at sa hindi inaasahang pagkakataon, mas mapalapit sa aking puso. Nang magkita kami sa video call, ngumiti siya sa akin, isang ngiting puno ng ligaya at saya. Handa ka na ba? Tanong niya habang inaayos ang kanyang buhok. Tumango ako kahit may kaba sa dibdib ko. Ang totoo, hindi ako handa. Hindi pa ako handang matapos ang proyektong ito dahil ibig sabihin nito'y babalik kami sa dati na magpinsang nag-uusap lang tuwing may okasyon o pagtitipon. Pero hindi ko iyon ipinahalata. Oo naman, Carla. Let's make this the best presentation ever, sagot ko. Habang patuloy ang aming gawain, hindi ko maiwasang mapansin ang mga munting detalye sa kanya. Ang paraan ng pagkislap ng kanyang mga mata tuwing may naiisip na bagong ideya o ang pag-angat ng kanyang kilay kapag may bumabagabag sa kanya. Sa mga sandaling iyon, tila bumagal ang oras at sa bawat minuto'y mas lalo kong napagtanto ang lalim ng nararamdaman ko para sa kanya. Pero alam kong mali ito, hindi tama. Magpinsan kami at kailanman ay hindi ito dapat lampasan. Ngunit ang puso ko'y tila may sariling desisyon, isang desisyong hindi ko kayang pigilan. Uy, anong iniisip mo? Tanong ni Carla na tila napansin ang aking pagkatulala. Wala, sagot ko sabay ng ngiti. Iniisip ko lang kung gaano kagaling ang magiging presentation natin. Tila hindi siya kumbinsido sa sagot ko pero hindi na siya nag-usisa pa. Nagpatuloy kami sa aming ginagawa hanggang sa unti-unting lumapit ang oras ng pagtatapos. Alam mo, magiging miss ko to, biglang sambit ni Carla habang tinitingnan ang aming ginawang proyekto. Eto na siguro ang pinaka-enjoy akong project dahil sa'yo. Hindi ko alam kung paano tutugon sa sinabi niya kaya't ngumiti na lang ako. Ako rin, sagot ko. Sana may mga susunod pa tayong projects na ganito. Tumango siya pero may bakas ng lungkot sa kanyang muka. Pero alam mo kahit tapos na ang project, pwede naman tayong mag-usap, 'di ba? Kahit hindi na online project ang dahilan. Tumango rin ako pero sa loob-loob ko'y may pangamba. Hindi ko alam kung paano ko ihahandle ang sitwasyon kung patuloy kaming mag-uusap. Baka mas lalo lang lumalim ang nararamdaman ko at ayokong dumating sa puntong hindi ko na ito kayang itago. Natapos ang aming presentation na may kasamang nangiti at tawanan. Isang matagumpay na pagtatapos ng isang magandang proyekto. Ngunit kahit anong saya ang nararamdaman ko, may kirot sa aking puso na hindi ko maipaliwanag. Pagkatapos ng aming pag-uusap, nagpaalam na kami sa isa't isa. Pero bago niya ibaba ang tawag, may bigla siyang sinabi na ikinagulat ko. Alam mo, matagal ko nang gustong sabihin ito, pero natatakot akong baka mag-iba ang lahat. Bungad niya habang tila nag-aalangan. Pero alam mo, kahit magpinsan tayo, minsan nararamdaman ko na parang higit pa doon ang nararamdaman ko. Nanlaki ang mga mata ko sa kanyang sinabi. Hindi ko inaasahan na pareho pala kami ng nararamdaman. Ngunit bago pa man ako makasagot, bigla niyang binaba ang tawag at iniwan akong naguguluhan. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari. Ang alam ko lang, may malaking pagbabago sa aming relasyon. Isang pagbabago na hindi ko alam kung paano haharapin. Ngunit sa kabila ng takot at pagdududa, may bahagi sa akin ang natutuwa. Dahil sa wakas, hindi na ako nag-iisa sa nararamdaman kong ito. Habang nakatingin sa blankong screen ng aking computer, isa lang ang tanong na bumabagabag sa akin. Ano na ang susunod naming gagawin ni Carla? Sa kabila ng lahat ng nangyari nitong mga nakaraang linggo, hindi ko pa rin lubusang mapaniwalaan na ang online project na ito ang naging daan para sa isang bagong yugto ng buhay ko. Ang ideya ay simple lang noong una. Isang proyekto na magtatampok ng mga kwento ng kabataan sa aming community. Isa itong assignment na ibinigay ng aming guro sa Filipino at ang lahat ay kailangang makahanap ng katambal.
Hindi ko akalain na ang aking pinsan, si Andre, ang magiging katuwang ko. Si Andre, paano ko ba ilalarawan ang pinsan kong ito? Kung tutuusin, hindi naman kami ganoon kalapit noon. Sa tuwing may family gathering, parang laging may invisible na pader sa pagitan namin. Siguro dahil magkaiba kami ng personalidad. Ako, tahimik at mahilig magbasa ng libro. Siya naman masigla at laging nasa gitna ng mga usapan. Pero sa isang iglap, lahat ng iyon ay nagbago. Nagsimula kaming mag-brainstorm para sa aming proyekto. Sa bawat usapan namin, palalim ang aming pinag-uusapan mula sa simpleng kwento ng kabataan sa barangay hanggang sa mga personal na karanasan na hindi ko inaasahang ibabahagi namin sa isa't isa. Hindi ko inakala na sa bawat tawanan at kulitan namin sa Zoom, unti-unti kong mararamdaman ang kakaibang koneksyon sa kanya. Isang gabi, habang nag-uusap kami tungkol sa isang bahagi ng proyekto, biglang may sinabi si Andre na ikinabigla ko. Alam mo, Mia, kung hindi lang tayo magpinsan, baka ibang klaseng relasyon ang meron tayo. Natigilan ako. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang sinabi niya. Nararamdaman ko rin ang tila kakaibang pagnanasa na lumalago sa puso ko. Pero paano ko haharapin ang ganitong sitwasyon? Bawal ito. Mali ito. Pero sa kabila ng bawal na damdamin, hindi ko mapigilang makaramdam ng saya sa tuwing magkasama kami. Sa tuwing nag-uusap kami, parang may mundo kaming dalawa na kami lang ang nakakaintindi. Sa tuwing tumatawa siya sa mga jokes ko, sa tuwing nagbubuhos siya ng saloobin, parang may musika sa bawat salita niya. Isang araw na pagdesisyonan naming magkita sa isang kafe para talakayin ang final touches ng proyekto. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin pagkatapos ng huling pag-uusap namin. Pagdating ko sa kafe, nandun na siya, nakaupo at tila malalim ang iniisip. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng tapat, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Habang nag-uusap kami, hindi ko mapigilang pagmasdan siya. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang kanyang mga mata na tila ba laging may sikreto. Nasa gitna kami ng diskusyon nang bigla niyang hawakan ang kamay ko. Mia, may gusto akong sabihin sa'yo. Para akong nakuryente. Ano yon, Andre? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang kabog ng dibdib ko. Alam kong mali ito, pero gusto kong malaman mo na mahal kita, hindi bilang pinsan, kundi higit pa doon. Para akong nabagsakan ng langit at lupa. Ang mga salitang iyon ang hindi ko inaasahan, pero sa kabila ng pagkabigla, may bahagi ng puso ko na tila ba umaasa rin. Hindi ko alam ang isasagot ko. Masyado itong komplikado. Masyado itong magulo. Andre, hindi ko alam ang sasabihin ko. Sagot ko, pilit na hinahanap ang tamang salita. Tumango siya, tila ba nauunawaan ang kalituhan ko. Hindi ko rin alam, Mia, pero gusto kong malaman mo na hindi kita pipilitin. Kung hindi mo nararamdaman ang nararamdaman ko, tatanggapin ko. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin, pero hindi ito awkward. Parang may mutual understanding na sa kabila ng lahat, hindi namin hahayaang masira ang aming pagkakaibigan at ang proyekto. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, natapos din namin ang proyekto. Sa tuwing tinitingnan ko ang aming ginawa, lagi kong naaalala ang bawat tawanan, bawat pag-uusap, bawat sandali ng hindi inaasahang pagkakaintindihan. Pero sa likod ng lahat ng iyon, naroon ang tanong na hindi ko pa rin matukoy ang sagot. Sa huling bahagi ng proyekto, nagkaroon kami ng final presentation sa klase. Habang nagsasalita kami sa harap ng lahat, nararamdaman ko ang suporta ni Andre sa bawat salita ko. Parang kami lang ang nasa silid kahit pa napapalibutan kami ng aming mga kaklase. Pagkatapos ng presentation nung nagtagumpay kami, nakuha namin ang mataas na marka na hindi inaasahan. Habang nag-celebrate kami, bigla akong naramdaman ang pag-vibrate ng phone ko. Isang message mula kay Andre. Mia, kailangan kitang makausap. May mahalagang desisyon akong ginawa. Kahit anong saya ang nararamdaman ko, hindi ko mapigilan ng kaba sa dibdib ko.
Ano kaya ang desisyon na iyon? Sa kabila ng lahat, alam kong ang bawat hakbang namin ay isang paglalakbay patungo sa kung saan man iyon ang hindi ko pa alam. At sa sandaling iyon, alam kong simula pa lang ito ng mas malaking pagbabago sa pagitan namin ni Andre. Sa araw na ito, bumungad sa akin ang isang liwanag na tila ba'y may hatid na bagong pag-asa. Hindi ko akalain na ang isang simpleng online project para sa aming paaralan ay magiging daan upang makilala ko ng mas malalim si Marco. Isang pinsang matagal nang nawalay sa aking alaala at ngayoy bumabalik upang guluhin ang aking puso at isipan. Habang nagbubukas ako ng laptop, naalala ko ang aming virtual meeting noong nakaraang gabi. Tila ba'y may kung anong kuryente ang dumadaloy sa pagitan namin tuwing magkasama kami sa screen. Wala akong ideya kung paano ko siya titingnan bilang pinsan na dapat kong ituring na kapamilya o bilang isang taong nagbibigay sa akin ng kakaibang saya. Naputol ang aking pag-iisip nang bumungad ang mensahe ni Marco sa aming chatbox. Good morning, Cassie. Ready ka na ba para sa presentation natin mamaya? Nakakatawa, dati parang simpleng tawag lang ang mga ganitong mensahe, ngayon ay tila ba'y may halong excitement na nakakakilig. Ready na. Kailangan lang natin i-finalize yung slides para impresibo ang dating. Sagot ko habang pilit itinatago ang nangiti sa aking muka. Alam kong hindi tama ang nararamdaman ko. Sa simula pa lang, malinaw na hindi dapat umabot sa ganitong estado ang aming ugnayan. Pero paano nga ba natin kontrolin ang pusong nagmamahal? Habang abala kami sa pag-aayos ng presentation, hindi maiwasan ang mga maliliit na tawanan, biruan at minsang pag-aasaran. Ganito kami, natural lang, pero sa bawat pagpapalitan ng mga salita, nararamdaman kong may mas malalim pa sa likod ng mga ngiti ni Marco. Ano ba ito? May nararamdaman din kaya siya sa akin? O sadyang kapatid lang ang turing niya sa akin? Habang abala kami sa pag-uusap, biglang may kumatok sa pintuan ng aking kwarto. Cassie, may bisita ka? Sigaw ng aking ina. Nagulat ako. Sino kaya ang bisita sa ganitong oras? Wala sa plano ko ang makipag-usap sa kahit sino ngayon. Sandali lang, ma. Sagot ko habang nagmamadaling ibaba ang laptop. Pagbukas ko ng pintuan, bumungad sa akin si Tita Rosa, ang ina ni Marco. May dala siyang isang maliit na kahon na tila ba'y may mahalagang laman. Kasi may gusto sana akong ipakita sa'yo. Ani Tita Rosa na may halong kaba ang tinig. Dinala ko siya sa sala at doon ko nalaman ang kanyang pakay. Binuksan niya ang kahon at bumungad sa akin ang mga lumang litrato. Mga alaala ng nakaraan na halos hindi ko na maalala. Isa sa mga larawang iyon ay ang kinuha noong bata pa kami ni Marco. Masaya kaming naglalaro sa bakuran ng aming lolo't lola. Ano ang ginagawa nito dito, tita? Tanong ko habang pinagmamasdan ang mga imahe. Kasi alam kong magkaibigan kayo ni Marco, pero may hindi pa kayo nalalaman tungkol sa inyong pamilya, ani Tita Rosa na tila ba'y may malalim na hinanakit na nais ipahayag. Isinalaysay ni Tita Rosa ang isang lihim ng nakaraan. Isang lihim na matagal nang itinago sa amin ni Marco. Ang aming mga magulang ay hindi nagkasundong magkapamilya. May alitan sa pagitan ng aming ama at ina na nagmula pa sa kanilang kabataan. Dahil dito, nalayo kami ni Marco sa isa't isa. Ang aming pagkakalayo ay bunga ng mga pagkakamali at galit na hindi naayos hanggang sa kami lumaki sa magkaibang mundo. Hindi ko alam ang gagawin. Parang biglang bumagsak ang langit sa akin. Ang dating saya at excitement na nararamdaman ko kay Marco ay biglang napalitan ng kaba at takot. Paano kung malaman ni Marco ang lahat ng ito? Paano kung magbago ang lahat dahil sa nakaraan? Tita, bakit ngayon niyo lang ito sinabi? Bakit hindi ko ito nalaman dati? Tanong ko habang pilit na iniintindi ang sitwasyon. Kasi hindi namin nais na masaktan kayo.
Ayaw naming maapektuhan ang inyong pagkakaibigan dahil sa mga pagkakamali ng nakaraan, paliwanag ni Tita Rosa. Sa puntong iyon, bumalik ako sa aking kwarto. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Marco mamaya sa aming presentation. Habang tinitingnan ng laptop, isang mensahe ang dumating mula kay Marco. Kasi, may gusto sana akong sabihin sa'yo mamaya pagkatapos ng presentation. Biglang kumabog ang aking dibdib. Ano kaya ang sasabihin ni Marco? May alam na ba siya sa lahat ng ito? Ang dating excitement ay napalitan ng kaba, habang ang puso ko'y naguguluhan sa dami ng emosyon na nararamdaman. Hindi ko alam kung paano magtatapos ang araw na ito. Sa kabila ng aming proyekto, mas marami pang tanong ang bumabalot sa akin. Ang aming pagkakaibigan, ang aming ugnayan, lahat ng ito'y tila ba'y nasa bingit ng pagbabago. Sa pagtatapos ng bahagi, nararamdaman kong hindi na magiging katulad ng dati ang aming mga ngiti at tawanan. At sa bawat segundo, ang aming nakaraan ay tila ba'y unti-unting gumuguhit ng bagong kwento. Isang kwento ng pag-ibig, ng galit, at ng pag-asa. Ano nga ba ang hatid ng bukas? Hindi ko alam, pero isa lang ang sigurado. Ang aming relasyon ay nasa bingit ng isang bagong yugto. Isang yugto na puno ng misteryo at hindi inaasahan. Ang araw ay tila naglalambing sa akin habang ako'y nakaupo sa harap ng aking laptop. Sa bawat pag-click ng mouse, nararamdaman ko ang pagtibok ng puso ko. Isang ritmo na hindi ko pa nararanasan noon. Ang proyekto namin ni Marco, ang pinsan kong palaging nasa tabi ko, ay patuloy na umuusbong at nagiging mas personal sa bawat araw na lumilipas. Ang aming online project ay hindi na lamang tungkol sa paglikha ng isang interactive platform para sa mga kabataan. Ito ay naging isang tulay na nag-uugnay sa aming mga damdamin at lihim na pagnanasa. Alam mo, Ana, sabi ni Marco habang naglalakad papunta sa kinaroroonan ko, ang kanyang mga mata ay puno ng sigla, parang mas lumalalim pa ang koneksyon natin sa proyekto. Ngumiti ako, pilit na ikinukubli ang nararamdaman ko. Oo nga, Marco, nakakatuwa na nakikita nating pareho ang direksyon nito. Bagaman masaya ako sa aming pagsasama, may bahagi ng puso ko ang nag-aalala sa kung ano ang ibig sabihin ng mga damdaming ito. Bawal ang nararamdaman ko para sa kanya. Kami ay magpinsan at alam kong hindi tama ang mga damdamin ko para sa kanya. Ngunit paano ko pipigilan ang puso kong may sariling pag-iisip? Sa mga gabing magkasama kami sa online meetings, napapansin kong tila mas lumalalim ang pagtingin ko sa kanya. Mga maliliit na bagay na dati hindi ko pinapansin, ang paraan ng kanyang pagngiti, ang pag-aalaga niya sa akin, ang pag-unawa niya sa bawat suliranin ko, ay nagiging mahalaga at espesyal. Parang walang ibang tao sa mundo, kundi kami lamang at ang proyekto namin. Isang gabi, habang abala kami sa pag-aayos ng mga detalye sa aming platform, biglang nagkaroon ng brownout. Nagulat ako at halos mapatalon sa upuan ko. Marco, tawag ko sa kanya, umaasa na maririnig ko ang boses niya sa kabilang linya. Ana, nandito lang ako, sagot niya, ang tinig niya ay puno ng kapanatagan. Walang ilaw, pero hindi kita iiwan. Ang mga salitang iyon ay tila isang pangako na tago sa puso ko. Sa dilim ng gabi, naramdaman ko ang init ng damdamin niya, kahit na sa kabila ng mga screen. Ang puso ko'y tumibok ng mabilis at bigla kong napagtanto na hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Pero paano ko ito sasabihin sa kanya? Paano ko aaminin ang bawal na pag-ibig na ito? Nang bumalik ang ilaw, tinapos namin ang meeting. Ngunit hindi ko na kayang pigilan ang mga tanong sa isipan ko. Marco, simula ko, kahit na nanginginig ang boses ko, may gusto akong sabihin sa'yo. Nagulat siya at hindi agad nakapagsalita. Nakita ko ang pagtataka sa kanyang mukha habang naghihintay siya sa susunod kong sasabihin. Ano yun, Ana?
Huminga ako ng malalim, pilit na kinakalma ang sarili. Alam mo, simula nang magsimula tayo sa project na ito, nararamdaman kong mas nagiging close tayo. At sa mga panahong yon, may nararamdaman akong iba. Para sa'yo. Tahimik, ang mga sandali ay tila mga oras na hindi natitinag. Nakatingin siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Ana, ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang may kumatok sa pintuan. Si Tita Clara, ang nanay ni Marco, ang sumilip mula sa pinto. Marco, Ana, may kailangan kayong malaman. Sabi niya, ang boses ay may halong kaba. Napatingin kami sa kanya, nagtataka sa biglaang pagdating niya. Ano po iyon, Tita Clara? Tanong ko, ang puso ko'y biglang kinabahan. May natuklasan kami tungkol sa pamilya natin. Simula niya, ang mga salita ay bumubuo ng kabog sa dibdib ko at sa relasyon ninyo. Napatingin kami ni Marco sa isa't isa, puno ng pagtataka at kaba. Ano kaya ang ibig sabihin ni Tita Clara? Ano ang natuklasan niya tungkol sa aming pamilya at sa aming relasyon? Habang naglalakad si Tita Clara papasok sa kwarto, ang mga tanong ay naglalaban sa isipan ko. Ito na ba ang katapusan ng pinagsamahan namin ni Marco? O ito ba ang simula ng mas malalim na pag-unawa? Ang bawat segundo ay tila isang cliffhanger sa kwento ng aming buhay, naghihintay sa susunod na kabanata na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Sa mga saglit na iyon, alam kong magbabago ang lahat sa aming proyekto, sa aming pamilya, at sa aming bawal na pag-ibig. Ngunit kahit ano pa man ang mangyari, alam kong hindi ko kakayanin kung hindi ko kasama si Marco. At sa mga mata niya, nakita ko ang parehong damdamin. Ito ang simula ng isang bagong kabanata, ng isang kwento na hindi ko inakala, ngunit sa puso ko'y hindi ko maitatanggi. Nagsimula ang araw na ito na tila wala namang espesyal, ngunit sa likod ng lahat ng mga ngiti at tawanan ng aming grupo, may isang lihim na bumabagabag sa akin. Sa bawat araw na nagdaraan, mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko para kay Marco, ang aking pinsan at katuwang sa aming online project. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko pa kayang itago ito. Habang nagkakape kami sa isang maliit na kafe malapit sa aming eskwelahan, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Abala siya sa pagkukwento tungkol sa latest game na nilalaro niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sigla at ang kanyang mga labi ay hindi nauubusan ng mga ngiti. Nakakaakit siyang pagmasdan at sa kabila ng lahat, alam kong mali na mahulog ang loob ko sa kanya. Alam mo, Bianca, bigla niyang sabi habang hinahalo ang kanyang kape. Ang saya ng project natin, pero parang mas lalo akong na-excite kapag kasama ka. Napatingin ako sa kanya at naramdaman kong namula ang aking pisngi. Talaga ba? Ewan ko nga ba, pero ang dami-dami nating natutunan sa project na ito. Tumango siya habang nangumunguya ng donut. Oo, at saka, mas nakilala ko pa ang sarili ko dahil sa iyo. Napangiti ako. Kung alam niya lang kung gaano ako kasaya sa mga oras na magkasama kami. Pero sa likod ng nangiti ko, may kaba. Hanggang kailan ko ba ito kayang itago? Hanggang kailan ko pa kayang ilihim ang nararamdaman ko? Pagkatapos naming mag-almusal, naglakad kami papunta sa park na nasa likod ng kafe. Tahimik ang paligid at tanging mga ibon lamang ang aming naririnig. Naupo kami sa isang bench. Ilang saglit kaming walang imikan, tila parehong nag-iisip ng malalim. Bianca, biglang basag ni Marco sa katahimikan. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Kinabahan ako sa tono ng kanyang boses. Ano yon? Huminga siya ng malalim at tumingin sa malayo. Alam mo, sa dami ng oras na ginugol natin sa project na to, may isang bagay akong natuklasan. Tila nag-freeze ang mundo ko sa mga sandaling iyon. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Ano yon, Marco? Bumuntong hininga siya at humarap sa akin. Bianca, mahalaga ka sa akin. Hindi lang bilang pinsan, kundi alam mo na.
Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang puso ko'y bumilis ang kabog at tila nabingi ako sa mga sumunod niyang sinabi. Marco, ako rin, ako rin, ang tanging lumabas sa aking bibig. Nagkatinginan kami. Para bang nagkaroon ng liwanag sa pagitan namin. Ngunit ang liwanag na iyon ay biglang napalitan ng anino ng realidad. Paano namin haharapin ang sitwasyon na ito? Kaming magpinsan at alam naming mali ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Pero Marco, sabi ko habang pilit na itinatago ang kaba sa aking boses, paano na tayo? Paano natin haharapin to? Napabuntong hininga siya. Hindi ko alam, Bianca, pero ang alam ko lang, hindi ko kayang mawala ka. Tumulo ang isang luha sa aking pisngi. Alam ko rin na hindi ko siya kayang mawala. Pero paano nga ba ito magiging tama? Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla na lang may tumawag sa telepono ni Marco. Hindi niya sana sasagutin, pero nang makita ang pangalan sa screen, agad niya itong inangat. Hello? Sagot niya. Habang nakikinig siya sa kabilang linya, nakita kong nag-iba ang ekspresyon ng kanyang muka. Sige, darating ako agad. Pagbaba niya ng tawag, seryoso na ang kanyang itsura. Bianca, kailangan ko munang umalis. Emergency daw, sabi niya habang nagmamadaling bumangon. Anong nangyari? Tanong ko, nag-aalala. Si Tita Luisa, sagot niya na tumutukoy sa kanyang ina. May nangyari raw sa bahay, kailangan ko nang umuwi. Habang nagmamadali siyang lumayo, naiwan akong nakatulala sa bench, naguguluhan at puno ng kaba. Ano kaya ang nangyari at paano na ang tungkol sa amin ni Marco? Sa mga sandaling iyon, alam kong malaki ang magiging pagbabago sa aming relasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin akong nararamdaman. Sana'y hindi ito magwakas sa hindi inaasahang trahedya. Habang papalubog ang araw, isang katanungan ang bumabagabag sa aking isipan. Paano kung ito na ang huli naming pagkakataon?